Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para magatid ng aral. May sensitibong tema ngunit hindi naglalaman ng marahas o graphic na eksena. Viewers, discretion is advised. Sa isang maliit na bayan malapit sa dagat, nakatira mag-asawang sina Marilyn at Amando. Matanda na sila. Parehong may puting buhok, kulubot ang balat, at mabagal na ang kilos. Pero kahit ganoon, ang puso nila ay punong-puno pa rin ng pagmamahal. Lalo na para sa kanilang apat na anak, na sina Adam, Pedro, Juan, at David. Mahirap lang ang buhay nila noon pa man. Ang bahay nila ay yari sa kahoy at yero. Kapag malakas ang hangin, tila tatangayin ito. Kapag umuulan, may tagas ang bubong. Pero para kina Marilyn at Amando, ayos lang iyon. Ang importante, magkakasama ang pamilya. Si Amando ay mangingisda. Araw-araw, kahit madaling araw pa lang, sumasakay na siya sa kanyang maliit na bangka. Kahit masakit ang likod at nanginginig ang tuhod, pumapalaot pa rin siya. Alam niyang may apat na batang naghihintay ng pagkain. Si Marilyn naman ay hindi nagpahuli. Naglalabas siya ng damit ng kapitbahay. Nagluluto ng kakanin at minsan nagtitinda sa palengke. Madalas, siya ang huling kumakain kung may matira pa. Ganito ang buhay nila araw-araw. Lumaki ang apat na magkakapatid na sanay sa hirap. Pero sinigurado ni na Marilyn at Amando na hindi mahinto ang pag-aaral ng mga anak. Kahit walang pera, pilit nilang hinahanap ang paraan. Ma, ayos lang kahit di ako pumasok. Minsang sabi ni Adam noon. Anak, huwag mong sasabihin yan. Ang edukasyon ng tanging yaman na maiibigay namin sa inyo. Sagot ni Marilyn. Isang beses, nagkasakit si Amando. Mataas ang lagnat niya at halos hindi makatayo. Pero kinabukasan, nakita pa rin siya ng mga anak na nag-aayos ng lambat. Pahinga ka muna, sabi ni Juan. Hindi pwede anak. Kailangan nyo ng pagkain pa bukas, sagot ni Amando. Tahimik lang si Marilyn, pero alam ng mga anak na gabi-gabi itong umiiyak habang nagdarasal. Samantala, lumipas ang mga taon. Unti-unting nakapagtapos sa pag-aaral ang apat na magkakapatid. Si Adam, ang panganay, ay naging ambisyoso. Pangarap niyang yumaman agad. Si Pedro ay maparaan at marunong sa pera. Si Juan ay tahimik pero mapagmataas. Si David, ang bunso, ay palangiti pero madaling sumabay sa desisyon ng nakatatanda. Habang abala ang mga anak sa pag-abot ng pangarap, unti-unting napag-iwanan sina Marilyn at Amando. Mas mabilis silang napapagod. Mas madalas magkasakit. Pero kahit ganoon, masaya pa rin sila kapag umuuwi ang mga anak, kahit bihira na lamang. Mama, saglit lang ako. Palaging sabi ni Adam. Pa, may meeting pa ako, sabi ni Pedro. Mamaya na lang, sabi naman ni Juan. Si David lang ang minsang tumatabi at nakikipagkwentuhan, pero maikli rin. Dumating ang panahon na wala ng trabaho si Amando. Hindi na siya kayang isama ng mga mangingisda. Mabagal na raw siya at delikado. Si Marilyn naman ay halos hindi na makatanggap ng labada dahil mahina na ang katawan niya. Doon nagsimulang maging pabigat sa paningin ng mga anak ang kanilang mga magulang. Isang gabi, nag-usap-usap ang apat na magkakapatid sa isang mamahaling kainan. Wala roon sina Marilyn at Amando. Hanggang kailan natin sila aalagaan? Tanong ni Pedro.
Matanda na sila. Wala nang ambag. Sagot naman ni Adam. Sa totoo lang, sagabal na sila sa buhay natin. Sabi naman ni Juan. Tahimik si David, pero hindi siya kumontra. Sa loob ng bahay, naghahanda naman sina Marlin ng hapunan. Kaunti lang ang ulam, isang tuyong isda at kanin lamang. Darating kaya ang mga anak natin? Tanong ni Marlin kay Amando. Siguro. Sagot ng matanda, kahit alam niyang hindi na. Kinagabihan, walang dumating. Kinabukasan, dumating ang mga anak. May dala silang sasakyan. Mukhang seryoso. Mama, Papa, sasama muna kayo sa amin. May ayusin lang. Sabi ni Adam. Natuwa si Marlin. Akala niya ay yayayain silang mamasyal. Salamat, anak. Masayang sabi niya. Tahimik naman si Amando. Pero may kakaibang bigat sa dibdib niya. Parang may masamang mangyayari. Pero sa kanyang isip na ganun ay sumama pa rin sila. Hindi nila alam na iyon na pala ang simula ng pinakamadalim na kabanata ng kanilang buhay. Maaga silang umalis ng bahay kinaumagahan. Tahimik ang paligid. Parang may masamang pakiramdam sa hangin. Sumakay sina Marlin at Amando sa sasakyan ng mga anak. Si Adam ang nagmamaneho. Katabi niya si Pedro. Sa likod, magkatabi sina Juan at David, kasama ang kanilang mga magulang. Ang aga natin, anak! Sabi ni Marlin habang nakatingin sa bintana. Para hindi tayo abutin ng traffic, ma. Sagot ni Adam nang hindi tumitingin. Tahimik si Amando. Ramdam niya ang malamig na tono ng boses ng mga anak. Pero ayaw niyang mag-isip ng masama. Ayaw niyang paniwalaan na may kayang gawin ang sariling dugo na ikakapahamak nila. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, tumigil ang sasakyan malapit sa pantalan. Maalo ng dagat. Madilim ang ulap kahit umaga pa lamang. Bakit dito? Tanong ni Marlin. May kakausapin lang kami, ma. Sagot naman ni Pedro. Bumaba silang lahat. May maliit na bangkang dimotor na nakatali sa gilid ng pantalan. Mukhang luma, pero gumagana pa. Papa, sasakay tayo sa bangka? Tanong ni Marlin halatang kinakabahan. Oo, ma. Sandali lang. Sagot naman ni Juan. Sumakay silang 6 sa bangka. Nang umandar ito, unti-unting lumayo ang lupa. Habang palayo sila sa pangpang, mas lumalakas ang alon. Kailangan ba talagang sa gitna pa? Tanong ni Amando. Relax lang pa. Saglit lang to. Sagot naman ni Adam. Habang tumatagal ang biyahe, mas lalong naninikip ang dibdib ni Marlin. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagsasalita ang mga anak. Parang may mabigat na desisyon na matagal na nilang pinlano. Sa wakas, huminto ang bangka sa gitna ng dagat. Wala nang makitang lupa. Puro tubig na lang at langit. Dito na! Tanong ni Marlin. Tahimik ang kanyang mga anak. Anak! Ulit niya. Ilang sandali pa, tumayo si Pedro. Malalim ang buntong hininga niya. Mama, Papa, bababa na po kayo. Sabi ni Pedro. Ha? Bababa? Nanginginig ang boses na tanong ni Marlin. Saan? Hindi naman sumagot si Pedro. Si Adam ang lumapit at marahas na hinawakan si Amando sa braso. Anak, anong ginagawa mo? Tanong ni Amando. Pa, sapat na. Hindi na namin kayo kayang alagaan. Malamig na sabi ni Adam. Parang tinamaan ng kidlat si Marlin.
Adam anak, kami nagpalaki sa inyo. Alam namin. At sapat na yun. Putol ni Juan. Napaupo si Marlin sa sahig ng bangka. Nanginginig ang katawan niya. Kung pera lang ang problema, hindi namin kailangan yon. Umiiyak niyang sabi. Hindi pera. Kayo mismo ang problema. Sagot ni Pedro. Tumayo si Amando kahit nanginginig ang tuhod. Kung ganitong desisyon ninyo, wala na kami magagawa. Mahina niyang sabi. Pero anak, huwag nyo kaming patayin. Saglit na tumahimik ang paligid. Tanging hampas ng alon ang maririnig. Si David, ang bunso, ay umiwas ng tingin. Nangingilid ang luha niya pero wala siyang ginawa. Biglang hinila ni Adam si Amando palapit sa gilid ng bangka. Adam! Sigaw ni Marlin. Tinulak niya si Amando. Sa isang iglap, nahulog si Amando sa dagat. Mama! Sigaw ni Amando habang lumulubog. Walang nag-react. Walang tumalon. Si Marilyn ay tumakbo papunta sa gilid. Pero sinundan siya ni Pedro. Patawad ma. Malamig na sabi nito bago siya tuluyang itinulak. Bumulusok si Marilyn sa malamig na tubig. Umikot ang bangka palayo sa kanila. Mula sa gitna ng dagat, nakita pa ni Marilyn ang unti-unting paglayo ng mga anak. Parang wala lang. Parang wala silang itinapon. Si Amando ay pilit na lumalangoy papunta kay Marilyn. Marilyn, hawakan mo ko! Sigaw niya. Kumapit sila sa isa't isa kahit mabigat na ang katawan nila. Patawarin nawa sila ng Diyos! Umiiyak na sabi ni Marilyn. Basta magkasama tayo. Hindi tayo mamamatay, mahal. Sagot ni Amando. Unti-unting humina ang mga kamay nila. Umiikot ang mundo. Malakas ang alon. Malalim ang dagat. Hanggang sa may lumutang na lumang tabla na tinangay ng alon. Kumapit si Amando. Hinila niya si Marilyn. Wag kang bibitaw, sabi niya. Kahit halos wala ng lakas, kumapit sila. Sa malayo, tuluyan nang nawala ang bangka ng mga anak. Akala nila tapos na ang lahat, pero hindi pa. Tinangay sila ng alon, palayo sa kamatayan, palapit sa isang buhay na hindi nila inaasahan. Hindi na alam ni na Marilyn at Amando kung ilang oras o araw silang inanod ng dagat. Ang alam lang nila, hindi sila binitawan ng isa't isa. Kahit nanginginig na ang katawan, kahit nanlalabo ng paningin, kapit na kapit pa rin sila sa lumang tabla. Sa bawat tampas ng alon, inakala nilang iyon na ang wakas. Sa bawat paglubog ng araw, umaasa pa rin silang may mangyayaring himala. Hanggang isang umaga, may narinig silang tinig. Hoy! Mahina pero malinaw. Pinilit idilat ni Amando ang mga mata niya. Sa malayo, may nakikita siyang lupa. May tao. Marilyn, lupa! Mahina niyang bulong. Hindi na halos makagalaw si Marilyn. Pero ngumiti siya kahit nanginginig. Ilang sandali pa, may bangkang lumapit sa kanila. Isang matandang mangingisda ang nasa loob. Maingat silang hinila, papasok. Buhay pa kaya? Sabi ng matanda. Salamat sa Diyos! Dinala sila sa isang maliit na isla. Tahimik ang lugar, simple ang mga tao, walang mayamang bahay, pero ramdam ang malasakit. Inalagaan si Marilyn at Amando. Pinainom ng mainit na sabaw. Pinahiga sa banig. Ilang araw silang halos walang malay. Nang makabangon si Marilyn, unang hinanap niya si Amando.
Buhay pa bang asawa ko? Umiiyak niyang tanong. Buhay siya. Malakas ang loob niyong dalawa. Sagot ng matanda. Sa islang iyon, nagsimula ulit ang buhay nila. Walang nakakaalam ng kwento nila. Hindi nila sinabi kung bakit sila napadpa doon. Sapat nang alam nilang nabuhay sila muli. Si Amando ay tumulong sa palaisdaan ng isla. Kahit mahina na, masipag pa rin siya. Tinuruan niya ang mga tao kung paano ayusin ang lambat at palakihin ng huli. Si Marilyn naman ay tumulong sa kusina ng komunidad. Nagluto para sa mga mangingisda. Nag-alaga ng mga bata. Hindi nagtagal, napansin ng may-ari ng palaisdaan ang talino ni Amando. Marunong ka pala, sabi nito. Natuto lang sa hirap. Sagot ni Amando. Iminungkahi ni Amando ang mas maayos na paraan ng pag-aalaga ng isda. Hindi basta sugod sa huli, kundi planado. Unti-unting dumami ang ani. Lumago ang kita ng palaisdaan. Ginawang katuwang si Amando sa negosyo. Si Marilyn naman ay binigyan ng maliit na puhunan para sa lutong bahay. Unti-unting dumami ang suki. Hindi nila inaasahan, pero ang dating tinapon sa dagat, unti-unting umaangat ang buhay. Sa gabi, magkatabi silang mag-asawa. Naalala mo pa ba ang mga anak natin? Tanong ni Marilyn. Oo naman. Sagot ni Amando. Araw-araw. Galit ka ba? Umaling si Amando. Masakit. Pero ayokong mamatay sa galit. Samantala, lumipas ang 1 taon. 2, 3. Hindi na sila mahina. Hindi na sila gutom. Lumago ang negosyo ng palaisdaan. Nanagdagan ng ari-arian. May ipon na sila. Pero may kulang pa rin sa puso ni Marilyn. Bumalik kaya tayo? Tanong niya isang gabi kay Armando. Tahimik lang naman si Armando. Hindi para manumbat. Dagdag ni Marilyn. Para ipakita na buhay pa tayo. Nag-isip si Amando ng matagal. Sige, kapag handa na tayo. Aniya. Sa loob ng 5 taon, tuluyan na naging may kaya sina Marilyn at Amando. Hindi marangya, pero sapat. Higit sa lahat, may dignidad na sila. At isang araw, nagpasya silang bumalik sa lugar kung saan sila itinapon. Hindi para gumanti, kundi para harapin ang nakaraan. 5 taon nang lumipas mula nang itapon sina Marilyn at Amando sa gitna ng dagat. Sa 5 taong iyon, nagbago ang lahat. Ang 2 matandang halos mamatay noon, ngayon ay tuwid na maglakad. Maayos ang pananamit at may dignidad sa bawat kilos. Isang umaga, sumakay sila sa bangkang maghahatid sa kanila pabalik sa bayan kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik ang dagat. Parang kabaligtaran ng araw na halos kunin ang buhay nila. Habang papalapit ang bangka sa pangpang, humigpit ang hawak ni Marilyn sa kamay ni Amando. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Amando. Sagot ni Marilyn. Hindi ko alam kung kaya ko silang makita. Kakayanin natin. Nabuhay nga tayo sa dagat, di ba? Sagot ng asawa niya. Pagdating nila sa bayan, halos hindi na nila makilala ang lugar. May mga bagong gusali, bagong kalsada, at mas maraming tao. Pero ang dating bahay nila, naroon pa rin. Luma at halos sira na. Hindi na roon nakatira ang mga anak. Nalaman nilang may maliit na pagtitipon ng magkakapatid sa isang bahay malapit sa bayan. Parang reunion. Parang selebrasyon. Doon tayo pupunta, sabi ni Marilyn. Pagdating nila sa bahay, may mga sasakyan sa labas. Maririnig ang tawanan sa loob.
Walang idea ang mga anak na may paparating na bisita. Huminga ng malalim si Marilyn bago kumatok. Bumakas ang pinto. Nakita ni David ang dalawang matanda sa harap niya. Natigilan siya. Mama! Nanginginig niyang sabi. Tumahimik ang buong bahay. Lumabas sina Adam, Pedro at Juan. Lahat sila ay napako sa kinatatayuan nila. Papa! Bulong ni Juan. Parang nakakita ng multo ang apat na magkakapatid. Namutla, pawisan, hindi makapagsalita. Tahimik na pumasok sina Marilyn at Amando. Hindi sila galit. Hindi rin sila nakangiti. Diretso lang. Apat na anak namin ang nandito. Mahinahong sabi ni Amando. Buhay pa kami. Isa-isang lumuhod ang apat na magkakapatid. Patawad, Mama! Hagulgol ni Adam. Hindi namin alam ang ginagawa namin. Masama kami. Wala kaming puso. Sabi ni Pedro. Tumahimik si Marlene. Nangingilid ang luha niya pero pinigilan niya. Alam namin. Sagot niya. Ramdam namin noon. Hindi sila sumigaw. Hindi sila nanumbat. Mas lalong bumigat ang konsensya ng mga anak. Kami ang nagdala sa inyo sa mundo. Hindi para itapon, kundi para mahalin. Dagdag ni Amando. Nag-iyak ang buong bahay. Walang eksena, walang palusot. Tumayo si Marilyn at tumingin sa bawat isa. Hindi kami bumalik para humingi ng tulong. Hindi rin para manira ng buhay ninyo. Sabi niya. Nagulat ang mga anak. Bumalik kami para ipaalala. Dagdag ni Amando. Na kahit anong gawin ninyo, magulang pa rin kami. Napatahimik silang lahat, maging si David. Siya ang unang lumapit at tumawak sa kamay ni Marilyn. Salamat at nabuhay kayo. Wika ni David. Ngumiti si Marilyn. Unang ngiti mula nang dumating sila. Pero hindi yun ngiti ng tuwa. Ngiti iyon ng pagtanggap. Hindi madali ang magpatawad, sabi ni Marilyn. Pero pinili namin. Tumayo ang apat na magkakapatid. Puno ng hiya, wala na silang masabi. Alam nilang hindi pera ang kaya nilang ibalik, kundi respeto at konsensya na nawala. Sa gabing iyon, umalis sina Marilyn at Amando. Hindi sila nagtagal. Hindi rin sila nakituloy. Babalik pa ba kayo? Tanong ni Pedro. Hindi. Buhay na kami sa sarili naming mundo. Diretsyong sagot ni Amando. At doon natapos ang gabing hindi kailanman makakalimutan ng apat na magkakapatid. Pag-alis ni na Marilyn at Amando sa bahay na iyon, tila may iniwang mabigat na anino sa puso ng apat na magkakapatid. Tahimik ang buong lugar. Wala nang tawanan, wala nang selebrasyon. Ang naiwan ay konsensya. Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, nakaramdam ng tunay na takot si Adam. Hindi takot na mawala ng pera, kundi takot na habang buhay na siyang magiging masamang anak. Nabuhay sila. Matapos nating itapon. Bulong niya sa kanyang sarili. Si Pedro ay hindi makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang itsura ng ina. Hindi galit na galit, kundi pagod at sugatan ang puso. Si Juan, na palaging tahimik at matigas, ay biglang umiyak mag-isa sa banyo. Doon niya naramdaman ang bigat ng kasalanang hindi na mamubura. At si David, ang bunso, ang pinakatahimik. Siya ang may pinakamalambot na puso. Pero siya rin ang pinakaduwag noong kailangang magsalita. Kinabukasan, hinanap nila sina Marilyn at Amando. Pero wala na silang makita. Umalis na ang mag-asawa.
Bumalik sa islang nagbigay sa kanila ng pangalawang buhay. Doon, mas payapa. Walang nanunumbat, walang alaala ng pagtataksil. Sa islang iyon, ipinagpatuloy ni na Marilyn at Amando ang kanilang simpleng buhay. Tinulungan nila ang komunidad. Tinuruan ng kabataan. Hindi sila naging mayabang kahit may pera na sila. Hindi kayamanan ang pinakamahalaga. Sabi ni Marilyn minsan sa mga kabataan. Kung hindi puso. Samantala, nagbago ang buhay ng apat na magkakapatid. Hindi sila naging mahirap. Hindi rin sila nasiraan ng negosyo. Pero hindi na sila mapakali. Sinubukan ni Adam na yumaman palalo. Pero tuwing gabi, napapanaginipan niya ang dagat. Si Pedro ay mas dumami ang pera, pero mas lalong naging tahimik. Si Juan ay na-promote, pero walang gana. Si David ay nagbago. Mas naging mabait sa mga matatanda at mas matulungin. Isang araw, nagkita-kita ulit ang apat. Hindi na natin mababawi. Sabi ni Pedro. Oo, pero pwede pa tayong magbago. Sagot ni Adam. Nagpasya silang tumulong sa mga matatandang walang pamilya. Hindi para ipagmalaki, kundi para kahit paano may gawin na tama. Pero alam nila sa sarili nila. Wala nang kayang pumalit sa kasalanang ginawa nila sa sariling mga magulang. Samantala, sa isang tahimik na gabi sa isla, magkatabing umupo sina Marilyn at Amando sa tabing dagat. Pinapanood nila ang paglubog ng araw. Nagsisisi ka ba na bumalik tayo? Tanong ni Amando. Umiling naman si Marilyn. Kailangan nilang makita na buhay pa tayo. Sagot niya. Hindi para saktan sila, kundi para turuan. Humawak si Amando sa kamay ng asawa niya. Ginawa na natin ang dapat. Sabi niya. Ngumiti si Marilyn. Ngiti ng taong dumaan sa impyerno pero piniling manatiling tao. Makaraan ng ilang taon, pumanaw si Amando sa kanyang pagtulog. Tahimik, walang sakit. Si Marilyn ang nag-asikaso sa lahat. Hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang. Payapa. Bago pumanaw si Amando, may iniwan siyang sulat para sa mga anak. Hindi galit, hindi paninisi. Isang simpleng mensahe lamang. Anak, huwag niyong hayaang dumating ang araw na maghahanap kayo ng magulang na wala na. Natanggap ng apat na magkakapatid ang sulat. At sa araw na iyon, sabay-sabay silang umiyak. Hindi dahil sa pagkawala, kundi dahil sa mga panahong sinayang nila. Si Marilyn ay nanatili sa isla hanggang sa huli. Minahal siya ng buong komunidad. Tinuring siyang ina ng marami, kahit hindi niya kadugo. At sa huli, ang kwento ni na Marilyn at Amando ay naging paalala. Ang magulang, hindi basura na itinatapon kapag matanda na. Ang utang na loob, hindi nababayaran ng pera. Ang pagsisisi, madalas dumarating kapag huli na. Ang kwento ni na Marilyn at Amando ay malinaw na paalala sa lahat tungkol sa tunay na halaga ng magulang. Ipinakita rito na ang magulang ay hindi kailanman pabigat. Kahit sila ay tumanda, magkasakit, o mawalan ng kakayahang magtrabaho. Sila ang unang nagsakripisyo, ang unang nagtiis, at ang unang nagmahal, kahit wala nang natitira para sa sarili nila. Isang malaking aral sa kwento ang masamang epekto ng kasakiman at kawalan ng utang na loob. Nang umesenso ang buhay ni na Adam, Pedro, Juan at David, unti-unti nilang nakalimutan kung saan sila nanggaling. Nakalimutan nila ang mga gabing gutom sila pero may baon kinabukasan. Nakalimutan nila ang mga magulang na handang mamatay sa dagat para lang may makain ng pamilya. Dahil sa kagustuhan nilang gumaan ang sarili nilang buhay, pinili nilang itapon ang responsibilidad at konsensya. Ipinakita rin ng kwento na ang paggawa ng masama ay hindi agad sinusuklian ng parusa. Pero may kapalit ito sa bandang huli. Hindi man sila naparusahan ng batas, pinarusahan naman sila ng sarili nilang konsensya.
Walang kapantay ang bigat ng konsensyang gising sa gabi at sumusunod kahit mayaman ka na. Dito natin makikita na ang pera ay hindi kayang bilhin ang kapayapaan ng isip. Isa pang mahalagang aral ay ang tunay na lakas ay makikita sa pagpapatawad. Sa kabila ng ginawa sa kanila, pinili ni Marilyn at Amando na mabuhay, bumangon at hindi magkimkim ng galit. Hindi ibig sabihin na tama ang ginawa ng mga anak, kundi ipinakita lang na mas malakas ang taong piniling manatiling mabuti kahit sinaktan na. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nanakit, kundi para sa sariling kapayapaan. Tinuturo rin ang kwento na hindi kailanman huli ang pagbabago, pero hindi rin ito binubura ang nakaraan. Nagbago ang apat na magkakapatid, tumulong sa iba at nagsikap maging mas mabuting tao. Ngunit dala-dala pa rin nila ang marka ng kasalanang nagawa nila. Ipinapakita nito na ang bawat desisyon ay may pangmatagalang epekto at hindi lahat ay kayang itama ng panahon. Sa uli, ang pinakamahalagang aral ng kwento ay ito: alagaan at igalang ang mga magulang habang sila ay buhay pa. Huwag hintaying mawala sila bago matutong magmahal at magpasalamat. Dahil kapag dumating ang araw na huli na ang lahat, wala nang kayamanang kayang bumili ng isang yakap, isang paumanhin, o isang pagkakataon na sana'y ginawa mo ang tama. Ang kwentong ito ay paalala na ang pamilya ay hindi responsibilidad lamang kapag may pakinabang, kundi isang habang buhay na tungkulin na dapat pangalagaan hanggang sa uli. Kayo, ano pang masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.